Dati ba mahaba buhok mo? Sir, medyo mahaba. Medyo, nakagaling yung buko nung araw. Ngayon, medyo nakakalbo ka na ngayon. Kasi unang-una, sir, tumatanda na. I see. Kaya mas gusto ko yung ganito. Fresh pa. Alam mo, Monching, ang tagal lang pinagsamahan natin. Lahat ng events ko sa Robinson, naalala mo yun? Oo. Ikaw ang aking tournament director. Oo nga po, sir, tagal ng panahon yun eh. Alam mo, meron pa tayong ginawang nun yung tinatawag na CPB, hindi. Corporate Billiard League. CBL. CBL. Naalala mo, CBL. Naalala ko, sir. Yung Corporate Billiard League, tournament yun, doubles na mga player. Mga players. Nandun sila Jeffrey De Luna, di ba? Partner nila, iba-ibang player. Naalala mo yun? Oo. Okay. Diyan sila Mario Tolentino, Victor Pineda. Yes, alam mo, gusto ko sanang maibalik yung CBL Kasi yung CBL, nung panahon natin, so many years ago, team event yun Maganda yun. Yung CBL, ang format nun, nire-represent mo yung mga products. Ako yung naghahanap ng sponsor sa mga player. Di ba? To represent the product. Okay. Ang naalala ko noon, Monching, is nung kinausap ko yung mga kumpanya, nung gagawin ko yung CBL, ang pasweldo noon is not more than 50,000 per team. Wow. That time, time. But anyway, ang hindi ko lang makalimutan, mahabang panahon ang pinagsamahan natin. Yan nga po, sir Oo. Pero alam mo, hindi ko rin makalimutan, ikaw nagturo sa anak ko Kay Colbert. Di ba? Tinuruan mo Oo nga po So ngayon, ang gusto kong gawin mo ngayon, ibis na CBL, gagawa ka ng tinatawag na J-Flower Billiard Tips. Yeah, maganda yan, sir. Maganda yan. Okay ba yun? Oo. Mas gusto ko yung gano'n. Ikaw, agresibo ka, gusto mo yan. Oo. Wala kaya magtatampo? Tingin mo wala naman kasi business is business. Business is business. Oo, Alam po nyo, itong si Monching, nirerespeto ko siya hindi as a player, as a billiard coach. Yes, thank you, sir. Okay. Thank you so much. Yeah. Alam mo, paano ba nangyari yun, Monching? Bakit ka naging billiard coach? Ano bang naging history nun? Bakit naging billiard coach ka, Monching? Hindi, alam mo, sir, kasi ko sa mga pagtuturo, hanggang sa sumali ako mga tournament sa Japan, sa Amerika, nakita nila yung paglalaro ko at paano kong ginagawa yung pagdadala ng mga pamato sa kasunod, doon nag-umpisa Hanggang sa may bumansag sa akin, Maestro. Kaya nagpapasalamat ako, Sino nagbansag sa'yo ng maestro? Yung magaling natin na news reporter na si Marlon Bernardino. Ay, nako. Kaya hanggang sa Si Marlon? Yes. Siya nagbansag sa'yo? Yes. Ay, nako, si Marlon. Alam mo, si Marlon, napakahilig sa billiard na. Totoo mo yan. Siya na pala nagbansag sa'yo ng maestro. Ngayon. Kaibigan natin yan. Alam mo, sumikat ka as maestro. Yes. Gusto ko tang pasikatin ngayon as the maestro of J-Flowers. Maganda yan, sir. Gusto mo yan? Kulang ko dyan, Dahil ang kumparing Dennis ko, ano ba dala yan? J-Flowers. Yes. Kumpare mo si Dennis. Yes. Paano mo Isa sa nagre-recommenda na yung gusto matuto sa bilyar, ako ang inaano niya, nire-representative niya. Ang gusto kong malaman, paano mo naging kumpare si Dennis Orculio na J-Flower player yan? Kasi may pinagsamahan kami talagang hindi malilimutan siya. Sumisikat pa lang siya, magkasama na kami. I see. Oo, hanggang sa... nung araw, medyo babaero ko. Huwag mo sabihin yan. Okay lang yun. Okay lang yun. Nasa YouTube to. Natural lang yun sa lalaki. Pero hindi naman ako, wala naman akong tinutuluyan. Kasi napiting ka. Kasi sikat ka I see. Kaya ako naman, dahil pamilyado ko, alam naman ng misis ko na hindi ako magluloko. I see. Sabi, sinabi siya, enjoy ka lang. Huwag ka lang magkakaroon ng anak sa labas. Okay, tatanong ko sa'yo.
maestro, kaibigan mo si Dennis Orcullo, ibig mo sabihin, pwede mong i-advise si Dennis Orcullo na mali yung ginagawa mo, Dennis, dapat ito gawin mo? Ay, nangyayari minsan magtatanong naman siya. Yun ang maganda sa kanya. Oh, okay. Ganun ka kakalapit kay Dennis. Oo. Kaya siya, ako sa kanya, malaki respeto ko sa kanya. Kung ano sabihin niya, kasi sa kanya minsan, hingi namin siya sa akin ng advice eh. Bigyan mo ko ng halimbawa. Anong advice hiningi ni Dennis Katulad niya, Orcullo may sa'yo? The RoboCop. Minsan niya, may sinasablay. Paano ako sumablay doon? Napaangat ka eh. Ganun ang ibig sabihin. Ano, ulit. May tinira siya. Sumablay. Okay. Siya, lalapit siya. Paano ako sumablay doon? Nawala yung sa focus mo pare kasi may kasunod na bola. Yung kaya minsan, ang hinahabol na lang natin, preparasyon eh. Hindi na natin nakikita minsan yung patama. Or, napaangat ka, kaya nagkagano ang tama. Kasi sa bila, pag nagre-release ka, kailangan hindi ka umaangat eh. What do you mean hindi ka umaangat? Yung Explain mo sa stable akin. ka, ganito sir. Okay. Di ba ikaw, nag-i-stroke ka. Kaya hindi ako bilyarista. Oo. Kasi yung iba, kaya sumasablay, pag release, napapaangat ng ganun. Mag-iiba yung patama mo. Sandali. Okay, nagugol pa ko eh. Ibig mo sabihin, yung ulo niya gumagalaw. Oo, kasama na yung katawan. Napapaangat. So, ibig mo sabihin, ang bilyar pala, parang golf, kailangan yung ulo mo hindi gumagalaw. Yes. Full steady ka, pati pag-stroke mo. Oo, kaya pag masda mo yung ibang talagang gumaling ngayon, makita mo sila, hindi sila umaangat. Pagkatapos mag-release, tsaka sila umaangat. Ayun. Alam mo, gusto ko yung sinabi mo. Kasi golfer ako, tennis player ako. Sa golf tsaka sa tennis, hindi mo pwedeng galawin yung ulo mo hanggat naitira mo na. Yun, totoo yan. Pag naitira mo na, galawin mo yung ulo mo, pwede. Oo. Yung pala ibig mong sabihin. Yun, ganun, Give me five. Yun. Ang ganda ng Yung natutunan iba ko kasi, sa'yo. Yung iba kasi, kaya minsan, wala sa balance yung hawak sa tako. Kaya pag bilis, minsan sumasama to. Gumagano ng bilis nila. Sandali, hindi ko maintindihan. Ibig sabihin, Pakiulit. Yung kasi, kailangan, para hindi ka umaangat sa mesa, ang kamay mo lagi nasa 90 degrees. 90 degrees. Hangawak mo sa tako. Kaya yung mga advice ko sa mga tinuturuan ko, tanda mo, pag umawak ka ng bat, lagay mo sa hips mo. Lagay mo sa? Sa hips. Sa hips, okay. Para pagdapa mo, automatic 90 degrees ka. Marami akong natuloy ang gagaling, dahil sa mga diretso. Oo, alam nila kung ano yung tamang posisyon. Fundamental yung tinuturo ko eh. Fundamental. Sa mo natutunan yan? May mga libro ka bang... Wala, experience yan. Experience lang, sir. Hanggang sa, taka nga ako, sir eh. Sinubukan kong mag-apply kung saan para makaalaro sa mga competition. Oo. Hanggang sa nakapunta ako ng Canada, may nag-imbita sa akin. Hinangaan din ako ron. Sabi ni Alex, ilabas mo na tanggalin mo dito. Nag-champion raw, kahit malilit ang tournament. Okay. Alam ko, nagmamadali ka eh. Okay, itong ating interview, parang masyadong rush eh. Yes. Okay, alam mo, tinayo ko yung batang tirador. Ang ibig sabihin ng batang tirador, the young hustler. Alam mo, ang pinakagusto kong bata ngayon, si Wonder Boy. Okay. Wonder Boy. Napapanood ko nga ang mga sabi niya magaling. Pero sa totoo lang, okay, merong isang bata na napakagaling. Yung sinasabi mo, si JB Sokal. Hindi si JB Sokal, gumagamit ng J Flower yan. Kasi si Dennis Orcullo, binigyan ko ng tako. Sabi ko, saan yung tako na binigay ko sa'yo? Sir, na kay JB Sokal. Sabi ko, pambira ka naman. Binigyan kita ng tako, binigay mo kay JB Sokal. Well, anyway, yun ang ginagamit ni JB Sokal ngayon. Yung binigay ko kay Dennis, yung pala, hindi niya pinaalam sa akin, binigay niya kay JB Sokal. So, JB Sokal, kung maganda man ang nagiging game mo sa mga money game mo,
pasalamat ka kay Dennis Orculio. Binigyan ka ng J-Flower. Hindi nga sa akin. Galing ng tira niya sa tao. Dahil kay, dahil kay Dennis Orculio yan. Kay Valde. Okay, maiba'y usapan. Alam mo, yung mga bata ngayon, dahil mahilig ako sa bata, unang-una, hinahangaan ko rin yung AJ Manas. Okay. Pero yung AJ Manas, ayoko nang masyadong pag-usapan. I respect AJ Manas, pero nawala sa akin si AJ Manas. Okay. Napunta sa isang balita ko, isang mayor sa Batangas. Okay naman. Kasi basta importante, umangat yung bata. umangat yung bata at yung mayor sa Batangas, pinaangat niya yung bata. Mayor, kung sino ka man, I think his name is Benben. Okay? Ang laking bagay na ginawa mo kay AJ Manas, pinaangat mo, sinusustentuhan mo, lahat binigay mo, umangat yung bata. Okay? So, maraming salamat. I think his name is Mayor Benben. Basta Benben ang nakikita ko. Maraming salamat. Okay. Pero ngayon, gusto kong umangat yung Wonder Boy. Pwede mo ba akong tulungan para umangat yung Wonder Boy? Hindi, ang kailangan lang naman talaga niya para lalong gumaling. Kulang sa mga laban. Ayun. Yun ang kailangan. Importante yun. So, ibig mong sabihin, para umangat si Wonder Boy, si Elijah Alvarez, kailangan panay laban, money game. Yes. Bakit mo nasasabi yan? Kasi, yung dibdib. Yung dibdib. Lalakas ang dibdib sa money game. Lalo sa tournament, lalong gagaling pa yan. Pagka nagpapanalo yan, tapos numaroon ng mga tournament yan, Okay. lalong lalakas ang loob yan. Okay. Wonder Boy, kung makaabot sa iyo to, one of these days, makikilala mo si Maestro, si Monching Mystica. Pag pinalakas ni Monching Mystica yung dibdib mo, because ilalaban ka niya sa mga money game, ang laking bagay niya. Isa sa mga very important yan. Para unang-una, lumalakas yung tsaka yung talagang mo, bibigay. Yun ang gusto ko eh. Sa mga bata, habang bata pa lang, nakita mo yung JB Sokal? Bata pa pero pag tumatagal yun, lalong gumagaling yun. Alam mo, nasabi mo yung JB Sokal. Okay. Alam mo, Monching, kinuha ko yung JB Sokal eh. Pinapunta ko sa Manila. Okay? Ang problema lang, hindi kami nagkasundo. Kasi, sabi ko, pwede ba paghaluin mo yung pag-aaral at bilyar? Hindi pala pwede. Kasi yung bata, gusto talaga money game lang. So, nagkahiwalay kami ng bata. Hindi kayo nagkasundo? Hindi kami nagkasundo. Kaya kadwiran, kahit di na ako makapag-aaral dito, maglaro lang ako maglaro, kikita na ako. Yun na nga eh. Pero alam mo, kinasasama ng loob ko yun. Okay. JB, kung nakikinig ka, okay, pinapunta ka sa Manila para gusto ko mag-aral ka at maging bilyarista ka. Pero pinili mo pa rin ang bilyar. Ayaw mo mag-aral. Alam mo, ikaw ba naniniwala doon na mas importante yung money game kaysa sa pag-aaral? Maganda rin yung nakapag-aaral ka, iba. Oo. Alam mo, ito first time ko sasabihin to. Meron akong isang kaibigan, alam ko siyang may-ari ng Wild Blue. Okay. Nino Lopez yata ang pangalan niya. Nino Lopez. Alam mo, Nino, saludo ako sa'yo. Okay? Bakit ko sinasaludo si Nino? Kahit kalaban ko yun sa industriya. Kasi siya may-ari ng Wild Blue eh. Ako, pinopromote ko tao magkalaban kami sa industriya. Okay. Alam mo, napansin ko kay Nino, tuwing nagpo-post siya sa Facebook, gusto niya, lahat ng susuporta niya sa Wild Blue, kailangan mag-aral. Wow, maganda yun. Kaya nga bilib ako kay Nino eh. Nino Lopez yata ang may-ari niyan. Okay. Isa sa mga sinuportahan niya, itong batang napakagaling ngayon, na ang pangalan si anak ni Ernie
si ano, pangalan nito, yung magaling na bata ngayon, si, tulungan mo ko, Monching. Apollo Miranda? Hindi, iba Bata. yun. Apollo Miranda, hindi. Yung pinakamagaling na bata ngayon, nag-runner up sa mga maraming tournament. Si, tulungan mo ko, Monching. Nag-runner up. Oo. Hindi ko yata na ano yan. Pero Hindi, magaling tong batang to. Mas bata kay Wonder Boy to eh. Yung batang yan? Oo. Hindi ko yata na. Alam mo, pag nakakainom ka na, nagiging makalimutin ka eh. Yung alias lang yan. Ha? Masabi mo lang alias. Hindi, basta magaling na bata ko, hawak to ng Marboys. Si Bernie Regalario. Bernie Regalario. Ay, Bernie. Talagang Oo, alam mo, si Marboys, nung una, nagtatampo ako sa kanila. Pero, sa totoo lang, Marboys, I salute. Okay? Because you've been helping a lot of players like Bernie Regalario. Yeah. Okay? I salute to you. Okay? So, ako na nagsasabi na ang laking bagay ni Marboys. Nagtayo si Marboys ng Marboys team na kasama si Bernie Regalario. At si Bernie Regalario, talaga naman, mas bata kay Wonder Boy yan. Pero kinakita mo naman. Ang galing ng bata. Okay? So, okay, dahil magaling yung bata, one of these days, gusto kong gumawa ng event na alam ko, papanorin ng tao, Bernie Regalario versus the Wonder Boy of Philippine Pool. Maganda yan. O sige, Maganda yan. tapusin ko na yung interview para mabitin yung tao kasi you have to go. Yeah. Ito po si Monching Mistika, ang tawag sa kanya, the Maestro of Philippine Pool. Marami pong salamat.